ng WD-40 hanggang sa loob kasi yan ay naligo ng W-40. Tapos ito nga, isa rin sa napansin ko dito, kaya meron siyang check engine kahit wala ng error code na naka-install or problema ng motor, pero meron pa rin check engine. At yung kanyang average fuel o yung itong trip A, yung sa average niya, dapat meron kayong nakikita dito na parang gumagalaw. Hello mga sir, ayan. Yan tayo sa click na 150 na ginagawa natin dito sa Agool, La Union, sa kabilang shop mga sir. Ayan. At siyempre yung mekaniko ko dito ay si Kapiling. At ginagawa natin dito sa click 150 na to, papansin nyo nakaubad na siya. Kumbaga tinanggal lang natin dito yung kanyang upuan saka yung sa may part ng magneto dahil may problema kasi ito sa sa starting. Kumbaga ayaw mag-start. Nung diniagnose, lumabas nga na CKP ang kanyang problema. Ito dati ko lang ginagawa ito dito, kaso nga lang ayun, yung may-ari na yung gumagawa nito, kaso nga lang ayun, medyo paiba-iba na yung yung pagkakabalik ng mga pisa tulad ng CKP. Yan yung CKP niya yan. Kung papansin nyo, kinukutkot niya kasi sinabi kong kutkutin niya dahil ang daming buhangin, dahil itong motor na to malapit sa dagat, at kapag maalat yung lugar ninyo, number 1 po yung stator na tinatamaan dyan bukod sa mga preno. Yan. Kasi pagka tanggal ng stator, hindi masyadong naibalik ng maayos yung CKP. Kaya ang kinalabasan, medyo nagkaroon siya ng crack. Ito, nagkaroon siya ng crack. Kaya sabi ko, linisan muna. Try muna natin kung makukuha sa hilot. Dinala sa atin to, hindi na umaandar, pero dati umaandar to. Kasi yung kanyang stator ay sobrang kalawang na. Yan mga number 1, kapag lugar ninyo maalat or malapit sa dagat, ayan, ganyan po yung nangyayari. Sige, pantayo muna kasi mali kasi yung pagkakabalik. Papansin nyo dito may mga gasgas ng magneto. Kaya itatry natin munang i-check or i-double check mo natin mabuti kasi laging lumalabas si CKP kaya ayaw mag-start. Ayan, kung sakaling kuhan at pagkabalik natin, testing natin at ganun pa rin, CKP pa rin yung problema, palitan na natin yan. Kaso nga lang, order natin yan. Siguro pinakamainam, buo na ilalagay natin dyan. Sige, balik mo yung tornilyo, tapos isauli mo muna yun dyan. Tapos i-order natin. Pagka ganyan mga sir, issue nyan ay yung CKP. In case na yan ang problema ninyo, pinakamainam na kung wala kayong makuha na original or magandang klase na original na na CKP o kahit yung aftermarket, mas maganda buo na lang. Kasi marami na akong nag-troubleshoot nito mga sir. Hindi rin tumatagal, inaabot lang ng mga 1 month, 2 months, ayan, damage na naman si CKP. Mahina kumbaga sa initan. Kaya pinakamainam, original pa rin. Nangyari lang dito, totally hindi naman talaga totally nasira yung CKP, kumbaga nasira yung CKP niya siguro nung pagkabalik. Ganyan, hindi na maganda. Kaya kapag once nag-troubleshoot kayo ng wiring ninyo mga sir at wala naman kayong gagawin sa ECU or kahit mag-wiring kayo mga sir, tanggalin nyo muna to for safety kasi napakamahal yung ECU, lalong-lalo pa naman kung nasa probinsya kayo. Ayan, sigurado stock yung motor nyo, hindi nyo magagamit, yung order nyo pa yan. Kaya ingat lang. Papasin nyo ganti yung boses ko kasi sa mapakiramdam ko. Dito ako ngayon sa Agool, La Union. Hanggang Monday pa ako dito o baka Martes pa.
Pero open naman yung shop natin sa Maynila. Ando naman sila kapulong. Sa si Kulot. Si Kulot din umuwi din. At pabalik na rin siya bukas. Nauna ko na. Troubleshoot muna natin to. Pabalik ko muna yung stator. Tapos yung mga magneto. Yung radiator kahit mamaya muna. Troubleshoot muna tayo. Para alam natin agad kung ano yung pisang bibili natin. Kasi dinala dito nakahubad na. Yung magneto mga sir, ugaliin yung maglagay-lagay ng grasa dyan. Sa may sa may part ng half moon or yung konya. Para in case na sa susunod na babaklasin nyo, o di kaya kahit na yung malapit ka sa dagat ganun, at least maiwasan natin yung mag-lock or yung mag-stack up yung yung magneto sa sikunyan. Para maiwasan natin mapa-overhaul or kung wala silang gamit na pangtanggal. Matik. Overhaul. Kasi nga, pupupukin yan. Para hindi tayo umabot sa ganon, ugalihin nyo lang maglagay ng grasa. Para in case na, yan yung pinaka-protective niya. Para hindi siya kalawangin. At matalas ko din ginagawa yung mga sir. Ayan, sige, balik mo na yan, sakit ng ECU. Tapos meron pa siyang ginawa dito. May wire pa dito sa ito. Yan, ang gumawa na yan yung may-ari. Kasi nga nagdulos daw sa ilalim. Kaya ginawa niya, binaypass niya. I-check muna natin. Tapos meron siyang nakailaw kagad Yung ilaw na yan yung sa warning sign na yung unit mo, kung click 150, kung yan yung unit mo, warning sign na yung motor nakalock o di ka naka-alarm sa kanya, diretsong ilaw. Check natin kung bakit ganyan yan. Dapat hindi ganyan yan, magbi-blink yan dapat. Mahirap nito, nadali ECU nito, nakaw, yari ka. Check natin. Kasi di na tumanda sir, hindi na umandar. Okay, balik mo. Tapos kunin mo yung remote. Testing natin. Kasi diretsong ilaw. Okay. Yung remote. Tingnan mo kung naka-lock or unlock. Naka-lock yan. Yan, dapat normal mode, green. Okay, tapos sunod ka. Wala. Okay, on mo. Ayan, meron siya check engine. Tapos gumagana naman itong kanyang kwan. Tapos kunin mo yung i-diagnose natin. Ayan, tapos pag pinatay mo yung pag pinatay mo yung ignition, ayun, naka-appear pa rin yung check engine. Ayan Okay, tapos patayin mo. Ayun, meron pa naka-appear. Ako, direct sa atin, tingnan natin. Kasi ito yung pinakamahirap dito kapag FI yung unit nyo. Pagka medyo wala pa kayong idea sa mga FI, pinakamaganda punta nyo sa sa expert sa mga FI para hindi na kayo o diga, marami na rin ako naging videos regarding sa mga click sa mga FI. Pwede nyo bisitahin yan para magkaroon lang din kayo ng idea. Ayan, dahil mix natin para ma-check natin. Okay, tingnan natin. Yan, iba rin yung gamit kong diagnose dito sa Agoo, sa kabilang shop. Pero parehas pa rin na MST Pro. MST 500 Pro din ang gamit ko. Kasi kailangan yan na mayroong diagnose. No trouble code. Tapos i-redondo mo nga. I-redondo mo. Ito yung maandar siya.
Ayan, naayos na natin yung problema sa ano, sa sa TPS, kasi yan ang problema niya. Kaso nga lang, mayroon pang ito mayroon pang naiiwan, oh. Patayin ko. Yan yung gagawin natin dahil na paandar na natin yung unit. Ibig sabihin, kontirin na natin yung battery harness, ilalabas natin ano yung ginawa dyan, kasi mayroong nakabypass na wire para mawala to. Itong sa niya medyo kahirap ang pindutin. Lumalabas pa rin. Labas natin yung battery harness. Ayan, tanggalan natin yung battery harness. Check natin. Ayan, ito yung battery harness nya. Halos maligo-ligo na sa WD-40. Tapos ito, naka-jump. Ito yung naka-jump nya dito. Tanggalin mo nga yung relay. Tanggalin mo. Okay, ito. Nakatali na, naka-permanent na dito. Ayan, naka-bypass. Sige, tanggalin mo. Basag. Ayan, wala dito. Sira na pala. Diba? Tanggalin mo. Sira na to. Yung malit na relay. Sige, balik mo yung takip. Mamaya, testing tayo. Tapos tanggalin mo rin yung malaki dito. Malaki. Yan, halos sira-sira na, Dapat ito, pinapalitan na to Pero check pa rin natin. Meron pang yung glue stick. Ewan ko kung ano yung glue stick dito. I-try muna natin. Palitan yung relay na maliit. Sige, balik ko muna yung relay na malaki. Tapos tingin ka na ng doon. Okay, ito mga sala, bali binalikan natin. Tapos nagpabalik na rin ako ng isang relay dahil gawa kasi ng relay niya ay hindi na siya maganda. Tapos dun sa wire naman dun sa binaypass, binalik pa rin natin sa pinaka-original niya. Kumbaga nagpalit tayo ng socket niya. Ito, balik natin. Tapos ito, pinapandar nga natin. At kung papansin nyo, tinanggal din natin dito dahil pinatuyo natin dahil punong-puno ng WD-40 hanggang sa loob kasi yan ay naligo ng W40. Tapos ito nga, isa rin sa napansin ko dito, kaya meron siyang check engine kahit wala ng error code na naka-install or problema ng motor, pero meron pa rin check engine. At yung kanyang average fuel or yung itong trip A, yung sa average niya, dapat mayroon kayong nakikita dito na parang gumagalaw. Yung sa kanya wala. Tapos sa idling stop naman, kapag on and off mo, dapat may lumalabas dito. Yung sa kanya wala. Kaya inabot na tayo ng araw dito, kaya medyo lumiwanag. Yan, wala. Pero yung unit gumagana. Painitin natin. Tingnan natin kung mamatay yung makina.
Gumagana kasi yung idling niya, kaso hindi nag-a-appear dito. Dapat ganyan pag namatay yung makina. Nag-a-appear yung yung indicator ng idling system natin. Ito, pihitin ko. Yan, umaandar siya. Kaso wala nag-a-appear. Yan, tingnan natin ulit. Maraming araw. Ayan, namatay yung motor. Namatay yung makina. Pero hindi nagbi-blink yung idling stop. Ang tansya ko dito kaya nasira itong panel niya dahil dun sa relay, nag short circuit yung relay niya. Tapos sa dami ng WD-40 inispray dito, pumasok hanggang sa loob, doon nagsimula yung short circuit nito. Yan, bago na nagpabili na ako. Itim yung nakalagay dyan nung una niya, ngayon puti na kasi nagpabili tayo ng bago. At goods na siya ngayon. Kaso nga lang, yung isa pang problema, yung panel na lang. Siguro bibili na lang dito mga sir. Tapos pag pinatay mo naman na siya, ayan, hindi na siya naiiwan yung check engine. Noong una kasi naiiwan, kaso nga lang yung kulay pula hindi na mawawala-wala. Ayan, tapos lumalabas. Ayan, pansin nyo, yung average, yung fuel average nya hindi na gumagana at hindi rin umaangat. Yung kung dito may gumagalaw dyan, dyan mo kasi makikita kung gumagana yung fuel average nya. Dito ilipat mo siya, ayun, hindi na siya nagre-reading. Kaya ibig sabihin nasira yung panel nito mga sir. Tapos salangan natin ang diagnostic tools, tingnan natin kung mayroon pa naka-indicate na error code para makasigurado tayo na panel lang yung problema niya. Okay, sinarawan ang diagnostic tools. Check natin kung mayroon pang naka-indicate na error code. Yan, nanginginig yung aking kamay. Okay, tapos muna tayo ng read DTC current. Ayan, wala siyang check engine. Sa stored naman, dyan din natin makikita kung mayroong problema. Ayan, wala rin siyang error code. Ibig sabihin, wala na tong problema yung unit ni sir. Kumbaga, ang problema na lang nito, yung panel. Yan, i-try natin i-resin. Araw. Okay, ayan, i-resin natin. Okay, erase. Okay, balikan natin di read DTC, current DTC, no trouble code, stored DTC. Ayan, no trouble code, pero yung check engine andyan pa rin, gumagana rin yung speedometer nya. Kaya ibig sabihin hindi kasi gumagana. Okay sir, hindi gumagana yung tachometer dito or yung yung bar na umaangat. Kapag binibirit mo hindi rin gumagana, tapos nakailaw, ibig sabihin nagkaroon ng problema na yung panel nya. Kaya ibig sabihin damage na to. Nang dahil sa pag-i-spray ng W40 hanggang sa pagtanggal nung relay, kaya doon nagkaroon ng problema yung panel, kung baka nag-short circuit. Dahil itong relay na maliit pa to mga sir, ito relay ng ng panel. Ito naman, ito yung sa power relay natin, ito yung supply sa battery, tapos sa starting natin. Pag start ng makina, ito yung gamit niya. Ayan, dahil nasira, wala, short circuit nga. Kaya magpapalit ng panel. Kaya ito, ibabalikan natin to, babalutin natin to. Siyempre, kapag once na nagkakalas kayo lagi niyan, ibalik nyo pa rin to. Tanggalin nyo lang yung lumang electrical tape, tapos balutan nyo ng maayos. At siyempre dito, mayroon ditong hindi naka-electrical tape. Sundan nyo din yan. Gawin nyo din ng ganun. Kasi kapag nabasa kasi to, dyan po ang drainage ng tubig para hindi nagpopondo sa loob ng wiring.
Kaya mag-iwan kayo dito. Ibig sabihin, goods na to. Wala nang problema. Yung pan na lang talaga. Yung paddle na lang. Okay, ito mga sir, na-break na natin yung kanyang battery harness. Tapos yung wire dito, hanggang dito, ayan. Pinalot natin mabuti. Para sureball na hindi magkakaroon ng problema yung kanyang ECU. Okay, testing natin ulit. Ayaw. Medyo palupat na rin yung battery niya. Ayan, hindi niya ma-detect. Okay, paano na lang problema nito mga sir. Tapos ayan, may U-wing na to.